everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, bakit nga ba siya nag-withdraw sa competition ng Miss Universe? Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So, ito nga, syempre kaninang umaga nga, pumutok nga ang balita na withdraw nga daw si Miss Panama dito sa competition ng Miss Universe. Ano nga ba ang nangyari? So, yun. So, syempre nakakaloka, kaliwaan yung mga naririnig natin. Keso sinasabi na ito nga daw si Dominican Republic ay may attitude. Ito daw si Dominican Republic ay nang away daw. So, lahat ng mga bato ay kay Dominican Republic. But sino nga ba ang may mali? At sino nga ba ang dapat talaga matanggal sa competition na to? Sino nga ba ang totoong may attitude? So, yan. So, si Miss Panama, in fairness kay Miss Panama ha, yung sa simula pa lang ng nakoronahan to ng Miss Universe Panama, ay talaga namang masasabi natin, my gosh, ang ganda-ganda ni Miss Panama. Potential na makapasok sa top 30, potential makapasok sa second cut, potential makarating sa dulo ng competition, at potential makoronahan ng Miss Universe ngayong taon na to. Pero, sa kabila nga ba ng ganda na meron itong si Miss Panama, ano nga ba ang meron sa kanya? At bakit nga ba siya nag-withdraw dito sa Miss Universe, di ba? So, yon. So, alam natin ang Miss Universe or lahat ng pageant ay may rules silang sinusunod ang mga kandidata. So, merong mga rules and regulation na kailangan talaga nilang sundin. Isa na dyan, syempre, ang attitude at behavior. So, kailangan talaga yung behavior nila, nakokontrol nila. Hindi sila po pwede yun nangaaway, hindi sila pwede yun lumalabas basta-basta na hindi alam ng organization. At higit sa lahat, syempre, kailangan sumunod sila kung ano ang mga dapat nilang sundin na regulasyon dito sa Miss Universe. Hindi lang sa Miss Universe, sa lahat ng pageant. So talagang pag nag-start ang pageant, talagang bawal talaga yung makapag-communicate sila ng todo-todo sa labas. Lalo na kapag may mga pupuntahan sila or meron silang mga kailangang i-meet. So, ayan. So, medyo delikado yan. Nasa rules yan na kailangan sundin talaga yung patakaran ng isang pageant. So, sabing ganon, ito daw si Dominican Republic ay nag-attitude daw, kaya daw umalis itong si Miss Panama sa competition. But guys, kasi ganito. So, may insidente kasi na si Miss Panama ay nagpapasok ng bisita niya doon sa kwarto nila ni Dominican Republic, kung saan silang dalawa ni Dominican Republic ang roommate niya. So, naabutan sila ni Dominican Republic na pinapasok ni Panama etong bisita niya dito sa kwarto. So, syempre, hindi naman natin alam kung ano yung relasyon neto doon sa sa pinapasok niya sa kwarto. Ito ba ay boyfriend niya? Ito ba yung national director niya? So, hindi natin alam. Basta may pinapasok siya sa kwarto ayon sa mga taong nandoon. So, syempre, bilang kandidata at bilang co-roommate, isa sa mga rules and regulation talaga, bawal sila magpaakyat ng kahit sinong bisita, kahit pa pamilya nila doon sa kwarto kung saan sila naka-stay. Kasi syempre, may mga gamit na pwedeng mawala, may mga importante na, alam mo yung bagay-bagay na nandoon sa kwarto na yon. Silang dalawa lang dapat talaga ng roommate niya. And then, of course, kailangan talaga respetohin din ng bawat isa kung ano yung rules, di ba? Kung halimbawa,
kung ako yung roommate mo, dapat respetuhin mo ako bilang roommate mo. And then, yung ako naman, respetuhin kita bilang roommate ko. So, yun talaga yung isa ng mga rules na bawal talaga magpapasok sa kwarto. At kahit sino naman, di ba? So, yun. So, dumating sa punto na nahuli nga silang dalawa ni Dominican Republic. Kaya itong si Dominican Republic nagsumbong sa organization. So, yon. Kasi nga naman, di ba, parang kahit di naman ako, isusumbong ko yon. So, ngayon, nagalit itong si Miss Panama kay Dominican Republic. Bakit daw hindi na lang siya muna kinausap at nagsumbong doon sa organization. So, parang ang sabi, nagpapalapad nga daw ng papel. So, ako para sa akin, tama yung action na ginawa ni Dominican Republic na nagsumbong siya sa organization. Kasi, hindi yun tama na, alam mo yun, kahit pa sabihin kita, kausapin kita na next time huwag kang parang kinonsinti ko lang yung kung ano yung ginagawa mo. Paano kung maulit-uli? So, para maiwasan yung mga ganong bagay, natural, dapat kang isumbong na doon sa organization. Hindi na kailangan yung kausapin ka pa. Kasi alam mo sa sarili mo ang rules and regulation and nagpapasok ka ng lalaki doon sa loob ng kwarto natin, kahit kausapin pa kita, pwede mo pa rin gawin yan Tapos parang nilabag ko na rin yung rules and regulation ng organization kasi alam ko, paano ko naputukan yan, di ba? So, mali talaga. So, ang dapat talagang action doon ni Dominican Republic ay sabihin niya sa organization kung ano ang totoo. At ayun ang ikinagalit ni Miss Panama kay Dominican Republic kaya nagkaroon sila ng diskusyon. Hindi naman nagsampalan ng diskusyon. Kumbaga parang inatake ni Panama si Dominican Republic ng bongga-bongga. So, yon ang naging dahilan ng pag-aaway nila. So, ngayon, etong si Miss Panama tumawag doon sa organization nila at sinabi hindi niya na itutuloy ang pageant kasi alam mo yon na parang pinalabas niyang masama itong si Miss Dominican Republic. Ito naman si Dominican Republic, isa kasi ito sa mga napipisil talaga na nakikita ng lahat na isa sa mga magaling pagdating dito sa competition. Kaya marami nagsasabi na pasip-sip to sa organization, si Dominican Republic, isa to sa mga nagugustuhan. And then, yung organization mismo ng Panama ay ganun din yung tingin niya kay Dominican Republic. Guys, ito lang yan. Si Miss Dominican Republic galing yan sa Miss International. At napakaganda ng record niya sa Miss International. Wala tayong narinig na kahit anong insidente na nang-away siya or gumawa siya ng mali doon sa organization ng Miss International. Pangalawa, etong si Miss Dominican Republic ay naging third runner-up sa Miss International. Knowing Miss International na hindi sila basta-basta na nagpapanalo or naglalagay ng isang kandidata sa runners-up nila kung ito ay may attitude. So, para sa akin, si Miss Dominican Republic ay maayos yung record niya. Hindi yan magiging third runner-up sa Miss International kung meron niyang bad attitude. Maniwala kayo guys. Kumbaga, napanindigan niya na sa organization noon, na ipakita niya na sa organization noon kung gaano ba kabuti ang isang kandidata ng Dominican Republic during ng Miss International noon. Kaya yan naging third runner-up. Nakitaan niya ng authenticity, nakitaan niya ng maayos na pag-uugali at saka potential na maging Miss International. Kaya ngayon naging third runner-up, di ba? So, eto naman si fourth runner-up pala, sorry. So, eto naman si Panama, maaari talagang may attitude siya. Kita naman sa mukha niya, di ba? So, kahit sabihin pa niya na wala siyang ginagawa doon sa loob ng kwarto, but rules is rules. Kailangan mong sundin kung ano ang patakaran ng organization. Pwedeng maghintay yan sa lobby, pwedeng doon mo i-meet, di ba? Hindi yung doon mo paakyatin sa kwarto. Kaya, syempre, mali naman yon. Kasi syempre, dalawa kayo sa loob ng kwarto, may mga gamit na pwede din talagang mawala. Malay ba ni Dominican Republic kung pinagpaplanuhan nyo na si Dominican Republic, di ba? So, yon. Kaya, kung ako talaga si Dominican Republic, magsusumbong ako. Kasi kung may mga ganitong action na hindi maayos, ay talagang
isasabihin ko. Kasi paano nga, kung naglalagay kayo ng mga drugs dyan, paano kung meron kayong mga itinatanim na kung ano-ano dyan, di ba? So, mahirap na. Kaya, tama yung desisyon ni Dominican Republic na sabihin to sa organization. So, stress man sa kanya, wala siyang magagawa kundi talagang isuplong itong si Miss Panama. Ngayon si Miss Panama, so dahil nga sa investigasyon na alam niya siguro na mali siya, nag-withdraw na siya. Inunahan niya na kaysa naman i-dethrone siya ng bonggang-bongga. So inunahan niya na ang organization, umalis siya sa hotel at hindi na siya bumalik. So, yon. At ito naman yung National Director naman ng Miss Panama, nagbigay ng pahayag kanina sa social media na ang sinasabi niya ay hindi nila i-dethrone itong si Miss Panama as a Miss Panama, di ba? Universe. Kumbaga, tatapusin niya yung reigning niya hanggang sa maglagay ng bago. And then, so aral daw to sa mga susunod na mga magiging reyna nila para sa Miss Universe. So, yon. So, ako, kung itong tatanungin ninyo, reaction ko dyan, syempre sayang, di ba? Sayang kasi potential siya, maganda siya. Pero wala tayong magagawa. Ayun yung sinasabi na hindi po pwede na maganda ka. Pero kailangan talaga authentic ka. Kasi syempre, attitude is number one, lalo na sa mga kandidata na katulad ni Miss Panama. Kailangan talaga na good manners and characteristic talaga yung meron ka. Kasi, syempre, disiplina. Kasi importante yun. Kailangan madisiplina kang tao. Kung dito pa lang nagkakaroon na tayo ng problema, di paano kapag ikaw na ang reyna kung sakaling ikaw ang manalo. Favorite pa naman to ni Osmel, di ba? So, naloka ako. Ano kaya sabi ni Osmel? So, wala tayong magagawa. So, kailangan gawan ng actions din kasi talaga ng Miss Universe Organization. Pero unfair ang lahat dito kay Miss Dominican Republic kasi lumalabas na attitude tora etong si Miss Dominican Republic sa mata ng tao. Kasi sinasabi na, ayan, attitude daw. Pero kasi sana, inalam din muna natin kung ano yung another side, di ba? Kasi kawawa din naman si Dominican Republic. And according sa nakita naman natin kay Dominican Republic since na lumaban to sa Miss International, hindi naman siguro gagawin yung fourth runner-up sa Miss International kung ito ay masama ang ugali ng babaeng to, di ba? At hindi yan ipapanalo ng organization ng Miss Dominican Republic kung alam nila na meron tong mga record na ganito. So, ako mas naniniwala pa ako na medyo talagang may attitude etong si Miss Panama dahil hindi naman natin siya nakitaan na sumali pa sa ibang pageant before. At pwede talagang spoil brat din lang siya katulad ni Miss Myanmar, di ba? So, yun. So, medyo nakakalungkot kasi syempre yung potential sana na pwede niyong makuha dito sa Miss Universe ay wala na, nasayang. So ngayon, hindi magpapadala ng another candidate ang Panama. Hindi nila ipapadala yung first runner para mag-compete dito sa Miss Universe. So, wala na talaga. Walang Panama na represent. So, eto ba ay good or bad? Actually, good para sa mga kandidata na katulad nila Miss Philippines at saka sa lahat ng kandidata na lumalaban kasi nabawasan sila ng isang matinik na kalaban, di ba? Kasi kung tutuusin, kung beauty talaga ang pag-uusapan, ay nako, wag mong isnabin ang beauty talaga na meron siya. Pero ayun nga, nagkamali siya ng mga actions niya. So, ako para sa akin ay, ayun nga, so dapat ay maging manatili talagang totoo ang bawat kandidata. At sana, kung pupunta kayo sa pageant, ay huwag nyo sayangin yung pagkakataon na ibinigay sa inyo. Kasi, syempre, oo nga naman, kung ikaw ay, alam mo yon, kung potential kang manalo, tapos ganyan attitude mo, talagang mawawala ka talaga sa eksena. So, yon.
So ako para sa akin, good to para sa mga kandidata na lumalaban sa Miss Universe kasi nabawasan sila ng isa. Pero nakakalungkot sa kabilang banda kasi sayang yung potential na sana na pwede siyang manalo ng Miss Universe pero pinakawalan niya yung pagkakataon na yon. At yung istoryang to, pwede itong kumalat sa mundo ng pageantry. Katulad na lang halimbawa kung pupunta siya sa Miss World, o di ba may bad record na siya. So hindi po pwede na, alam mo yun, na mapanalo siya doon. Ang bawat babae na may ginagawa na mali or nagsasalita ng pangit sa organization o kung kanino man ay hindi to makakatulong sa pagkatao mo in the future. Kasi kapag pumunta ka sa mga iba pang pageant, lalo na katulad ni Miss Panama, potential, maganda. But may mga ganyang karakteristik. So, syempre, good luck sa kanya sa mga next pageant. Yeah. So, kailangan talaga, pag lumaban ka talaga ng pageant, nandoon na yung ipinapakita mo ay totoo, nandoon na talagang huwag ka masyadong malulunod sa ganda mo. Ipakita mo na isa kang inspirasyon sa lahat. Diba? So, yon. So, naloka naman ako. Kawawa din naman si Miss Dominica Republic kasi siya yung ipinotakte na lumalabas ng masama. Pero kung ikaw ang nasa posisyon ni Miss Dominica Republic, ano ba ang gagawin mo? Mananahimik ka o magsusumbong ka sa organization? Kung ako kay Dominica Republic ay gagawin ko ay magsusumbong ako sa organization kasi syempre competition to. Hindi natin alam kung ano yung ginagawa mo dyan sa loob ng kwarto na may kasama ka dyan. At syempre pwedeng may mawala. At kung pagtatakpan man kita at kakausapin kita, syempre maaaring dumating yung panahon malaman to ng organization ay madamay pa ako doon sa kalokohan na ginawa mo, di ba? So yun, Diyos ko, sumasakit yung ulo ko sa mga pangyayaring to. Pero sana maging aral to, hindi lang kay Miss Dominica Republic or kay Miss Panama, maging aral to sa lahat, di ba? Sa lahat ng mga, alam mo yun, na mga kandidatang lumalahok sa beauty pageant. Kasi syempre, sana yung kagandahan ninyo, ganun din yung kagandahan ng kalooban. Napaka-importante nun. At saka kung ikaw ay gumagawa ka ng mga bagay-bagay na katigasan ng ulo, I think hindi ka pwedeng sumali sa pageant kung ang masusunod lang ay yung gusto mo. Diba? So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Sana dumating ang araw ay maging maayos si Miss Panama at ayun, makapag-compete pa siya sa iba pang pageant. So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.